Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyong lahat. Tayo ay nag-aasawa para may makasama sa buhay. At maging katuwang natin kapag tayo ay umaharap sa matinding problema. Pero, bakit itong si letter sender ay nakararamdam ng pagdadamot ng kanyang asawa? Ano ba yung ginagawa ng kanyang asawa? So, ibabahagi ko sa inyo ang kanyang sulat na pinadala na aking babasahin. Pasok! Good day po sa lahat. Please hide my identity. I am a seaman's wife for almost 11 years na. May 2 anak, parehas lalaki. Pero never ko po na-feel na asawa ako due to the following reasons. Every on board po ng asawa ko na marino, hindi ko naman nararanasan na magkaroon ng allotment na kagaya ng ibang asawa na meron talaga silang ATM card na nakapangalan sa kanila. Pero ako, never. Merong ATM card, sana, pero nakapangalan naman ito sa aking asawa na marino. Walang fixed amount po para sa amin ng mga anak ko. Every time mag-ask ako ng permission na mag-withdraw ng pera from the ATM card na ipinahawak niya sa akin ay marami siyang salita. Lagi niya sinasabi sa akin, nasaan nga pala yung sahod mo? Isa kasi akong public teacher, breadwinner sa pamilya, simula't nagka-work ako kasi walang-wala yung mga magulang kong naghihirap noong mga oras na nag-aaral pa kami ng mga kapatid ko. Kaya bumabawi ako sa sakripisyo ng mga magulang ko bilang kapalit ng sacrifices nila sa amin. Kahit hindi naman sila gano'n nag-aabang ng mga kapalit. Kaya gano'n na lang ang hirap ko at wala akong maiipon na pera na galing sa sahod ko. Nanay ko po ang nagbabantay ng mga anak ko simulat sa pool na kahit 1 sentimo, never na nag-demand ng sahod. Kaya bumabawi na lang ako sa mga gastusin sa bahay, gaya ng ulam sa aming pang-araw-araw. Kasi nahihiya lang ako sa aking mga magulang. Ang magulang na marino na asawa ko ay alam ko ay may allotment from him. Mga almost 15,000 yata, sabi ng marino. Hindi ko naman ito kina-question kasi magulang niya yon. Ang sa akin lang, bakit ganun? Kung manghingi ako para sa mga anak namin kahit 1,000 ay iba't ibang salita na ang naririnig ko mula sa bibig niya. At lagi akong pinagsasabihan na nasaan ang sahod ko. Then, every time magalit siya, lagi akong minungura na wala daw akong ambag kasi sa pagpapatayo ng aming bahay. Masakit bilang isang ina at asawa na pagdamutan tayo ng ating mga asawa na para naman sa ating mga anak kung tutuusin. Hindi naman kami naging pabigat kasi hindi naman siya nagbibigay sa amin ng anak ko ng allotment every month. Sa palagay niyo po ba may point ang aking asawa sa kanyang mga sinasabi na wala akong ambag? Pera lang ba ang basihan para matawag kang may ambag? Ang pag-aalaga ba ng anak namin simulat sa pool ay hindi ambag? Naging nanay at tatay ang papel ko habang nasa barko siya. Pero ganoon na lang ako kung tawaging walang ambag. Marami pong salamat. Dating seaman din ang asawa ko. Nung una, bago pa lang kami nagsasama, kahati ko ang binan ko sa allotment na maliit pa ang sahod ng aking asawa. Dahil pinag-aaral niya yung bunsong kapatid niya. Tapos, kaliwat ka ng pa nagsasabi at nanghihingi sa kanya ng pera ng mga kapatid niya. Di rin ako umiimik dahil pamilya niya yon. Saka teacher din ako, kaya yung sweldo ko ang pinantatapal ko sa mga gastusin kapag nagkukulang. Pero nung mag-aral na yung panganay ko, kinausap ko na siya ng masinsinan. Pinapili ko siya kung kami ba ng kanyang anak o yung mga magulang at kapatid niya. Ayun, nahimasmasan kaya simula nun, nakaipon na kami at lahat ang kita niya, pati tip, binibigay sa akin. Kaya ganun din ang gawin mo. Bigyan mo siya ng ultimatum. Huwag kang matakot kung sino ang pipiliin niya. Good luck! Automatic ang allotment sa legal family. Ayon yan sa batas. Pero kung di kayo kasal, may batas din naman para makakuha ng sustento para sa mga anak.
I-search mo lang yan. Meron yan. Huwag kang magtiis sa ganyang sitwasyon mo. You deserve better. Pag di makuha sa maayos na usapan, desisyonan mo na. Idaan mo sa legal na paraan. Kakampi mo ang batas at si Lord. Huwag mo kalimutang magdasal. God bless. Nakakalungkot isipin na ang alam ng iba, Disney princess ang asawa o partner ng mga seaman. Pero bakit may mga asawa na nakararanas ng ganito? Grabe, nakakaiyak yung kalagayan mo. Parang lumalabang ka na lang para sa mga anak mo at masabi na hindi kayo broken family. Kung hindi kayang buhayin at itrato ng tama ang binuo mong pamilya, huwag ka nang mag-asawa at mag-anak. Dapat doon ka na lang sa magulang mo. Isa lang ang masasabi ko, madamot at masama ang ugali ng asawa mo. Dapat sagot niya lahat yan kasi ikaw ang gumagawa ng tungkulin niya bilang isang ama. Tama lang na magbigay ka sa magulang mo, pakonsuelo sa pag-aalaga sa mga anak ninyo. Kung ayaw niya yun, kumuha siya ng yaya at siya ang magbayad. Kung isa kang guro, may sahod ka, na dapat alam mo kung papaano ito i-manage. Kung tutulong ka man sa magulang mo, 1/4 lang ang ibigay mo. 1/4 para sa savings ninyo at 1/2 yun yung pagkakasyahin ninyo para sa inyong mga pangangailangan ng iyong anak. Hindi ka dapat umasa sa asawa mo kung ganyan ang ugali niya kasi magigising ka na lang ng isang araw, kayo rin naman ang kawawa. Kailangan matuto ka rin magtipid, hindi puro luho sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. If legally married kayo, kasuhan mo. I-report mo sa kanyang opisina. May batas para dyan. Kahit naman hindi kayo kasal, basta meron siyang legitimate na anak, need niya pa rin na magsustento. Kaya ang titigas ng mga mukha ng mga ganyang lalaki kasi hindi sila nasasampulan. Huwag ninyong itolerate ang pagiging irresponsable ng ganyang mga lalaki. Una pa lang dapat, tinuldukan mo na yan. Do the legal process if hindi madaan sa maayos na usapan. So, ang masasabi ko lamang dito sa sulat ni letter sender, huwag talaga tayong aasa sa ating mga asawang lalaki. Kailangan talaga ay mayroon tayong sariling pera at trabaho para kung sakali nga na lumabas ang ugali ng iyong asawa na nagdadamot sa'yo kapag ikaw ay nangangailangan, dapat talaga ay tumayo tayo sa ating sariling paa. So, ngayon talaga yung mga kababaihan ay matatalino na. Nagtatrabaho, nag-iipon para sa kanila at hindi umaasa sa kanilang mga asawa. May mga kakilala rin naman ako na may asawa na seaman pero nagtatanggap sila buwan-buwan ng allotment mula sa kanilang asawa. So, hindi talaga pare-parehas ang mga lalaki. Meron talaga na mabait at meron talagang madamot. So, hanggang dito na lamang po ang ating isang episode ng Letter of the Day. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa aking mga ginagawang videos. Don't forget to subscribe, to like, at don't skip ads. Malaking tulong po ito para sa katulad namin na small content creator. God bless! Bye!